Isang sub, isang miday ang gumagana. Yung high parang kumakalansing. Ito. Wala. Tapos kumikindat siya, oh. Naka-off pero kumikindat. Channel 2. Gumagana yung base. Ibig sabihin channel 2 gumagana. Itong channel wala. Balik tayo sa may Trident na CA7. Kakatapos lang gumawa ng Ace na 205N. Balik ito, Trident na CA7 na naman. Puro Torio yung pumapasok. Ay mga 3 RU tayo rito. Yung Krill na 20. Pero balikan na lang natin yun. Hindi pa tayo makapagbuhat kasi makakabunot lang ng ngipin natin. Baka mabinat tayo. Okay, Trident na CA7. Bali, ito guys hindi ako nagsisinungaling. Nagawa ko na to dati. Dati pa kasi yung sticker nya, luma pa, oh. Yan, yung luma ko pa na sticker yan, oh. Okay, parang January o February o last year ko pa nagawa ito. Okay, ang issue nito nung nakaraan, di ko lang tanda, parang umiinit yata or may nasunog na parts. Ngayon, binalik sa atin. Ang sabi daw ay mahina or walang audio yata yung isang channel. Okay, kaya gagawa natin ng video, 'di ba? Hindi naman natin masasabing backjob nito kasi matagal na, 'di ba? Hindi na to backjob tawag nito, nagka-problema na naman. Ngayon, binalik sa atin dito kasi may tiwala pa yung may-ari sa atin eh. Kasi kung walang tiwala sa atin, malamang sa iba na niya dadalhin ito, 'di ba? Sa iba na niya yan, tapos sabihin pinagawa ko kay Solid G yan, kaso hindi tumagal eh. Di ba? Ganun kasi ang kwento ng buhay ng technician eh. Dahil may tiwala sa atin, dito pa rin sa ating pinagawa. Ngayon, may nakakabit na speaker yan. May nakakabit, oh. Audio source natin, laptop. Tapos natin, okay, gawa natin ng video para kahit paano makapagbigay idea tayo kung sakaling magawa natin. Okay, nakaprotect. Isang sub, isang miday ang gumagana. Yung high parang kumakalansing. Ito. Wala. Tapos kumikindat siya, oh. Naka-off pero kumikindat. Channel 2. Gumagana yung base. Ibig sabihin channel 2 gumagana. Itong channel wala. Okay. Ngayon, unang move na gagawin natin dyan ay yung switch muna. Switch muna. Kung sakali, mabilis ang video lang ito pag switch yung nadali, di ba? Minsan sa switch kasi yan pag matagal na yung stock or matagal na hindi nagagalaw, na-stuck siya. Kung saan yan, dito. Yung compressor, lupas niya, naka-off, sensitivity. Okay, galaw-galawin natin to. Yan, galaw-galawin lang natin tong operation mode nya. Okay, nagalaw-galaw na natin. Balik sa stereo, tapos palitin natin to. Okay, pagpalitin natin. Ngayon, okay, on natin ulit. Yan, natin Pala nyo, switch lang, di ba? Play natin laptop na natin. Naka-play na yung laptop natin. Ganun pa rin, no? Garing bakal ka dyan, bro. Ganun pa rin siya, oh. May kindat-kindat pa rin Hindi sa switch to. Ngayon tanggalin muna natin yung takip nya. Malamang ang problema niyan is control. Pero troubleshoot pa rin natin. And then para magka-idea kayo, di ba? Para at least kung may encounter kayong ganitong unit, alam niyo kung anong pinaka-problema. Nabaklas na natin yung takip nya. Tingnan natin kung ano mga pinagagawa ko dito. Okay, naka-fix bias na pala ito. Alam ko yung problema lang nito nakaraan yung umiinit yata in channel 1, tapos yung fan hindi gumagana yung isang side. Isilip-silip ko kung may maginawa pa tayo na iba. Yun lang, parang yun lang ginawa natin. Ngayon
Para malaman natin kung ang problema nasa control or doon pa rin sa may input buffer. Although ginalaw na natin yung switch, bunutin natin ito. Bunutin natin to. Yan, ito yung socket na to ay para sa may volume control to. Ngayon nirerekta natin yan. Kailangan hanap ako ng tweezer. Okay, ito. Nirerekta natin yung kakanan yung gamitin natin. Rekta natin yung pula and then puti, pin 2 and then pin 3 yan. Ito, pag short natin yan, signal in tapos out. Yung pula is out and then yung white is in yan. Tapos yung itim ground. Although baliwalain na natin yan. Ngayon kapag mag normal yung tunog nyan, ibig sabihin problema is nasa control. Okay, yan, nakaganyan siya. Ngayon play natin laptop natin, tapos switch on natin to. Kapag normal yung audio nyan, tutunog agad na malakas yan. O yan o, normal lang siya agad o. Di ba? Off natin. Masakit sa tainga kasi naka full volume na siya agad. Ibig sabihin ang problema is nasa control. Ito guys, may bibigay ko na idea sa inyo. Palagi akong gumagawa ng mga power amplifier eh. Kapag yung control na kahit naka-off siya, tapos kumikindat-kindat yung ilaw pa rin, ibig sabihin nun sira yung control. Maaaring sira yung control, palitan nyo lang. Okay, tapos mahina siya na parang may lumalabas na high, palitan nyo lang yung control. Babalik sa normal yun. Okay, problema nito control. Ngayon, ang gagawin natin dito siguro dalawa na papalitan natin para bago na parehas, or tingnan natin kung anong pinakamagandang gawin dito mamaya. Yan, sana nakapagbigay idea tayo kung paano mag-troubleshoot ng ganito klaseng trouble or issue ng isang power amplifier. Binaklas na natin. Binaklas natin yung front panel, tapos yung control binaklas natin. Dalawa yung pinaklas natin kasi yung control niya na stock ay may groove. May groove siya, yung alam mo may maramdaman kapag piniit mo parang lumalagatik sa loob. Eh ang pamalit natin, ito plain lang ito. Pero paras lang naman sila pang power amp oh. Ito yung ginagamit natin pang power amp eh. Kaso lang plain yung nito, yung control niya, wala siyang groove sa loob. Okay, kaya pag pinalitan natin, kailangan dalawa na. Kasi maninibago si bossing, yung kabilang side may groove, yung kabila wala. Kaya gagawin natin, palitan natin ng parehas wala ng groove. Okay? Tapos, maaaring itabi natin itong isang control na buo pa. Yung isa, wala na, tapon na yan. May parehas lang naman na half moon, tapos 10K ito. Okay, 10K rin ito eh. Ngayon, balik natin. Napalitan na natin ng control. Ito guys, may bibigay ko na idea. Yung nabibili nyo ngayon na control ay mahaba yung konti yung shafting. Compare sa may stock, ito medyo mahaba ng konti. Ito stock to, kung mapapansin nyo to medyo mahaba siya oh. Ngayon ang gagawin nyo, paglalagay kayo na isang lock, gumaga higpit, ilagay nyo to sa loob muna oh. Lagay nyo sa loob para hindi na kayo magputol. Kasi pag hindi nyo lagyan ng washer yan, kumbaga ito i-lock nyo muna to sa loob, lagay nyo to, tsaka ilagay sa my board nya. Ayan, pag saka mo isampa, maigpitan naman yan kasi kaya naman ng isang lock pa sa loob oh. Ayan, para hindi bumangga yung knob dito, saktuhan na siya. Kasi kapag hindi ka naglagay ng isang lock, tutukod dyan, tutukod yung knob dito sa may pinaka front ko, sa may cover nya, tutukod. Kaya gagawin nyo, lagyan nyo ng nut or isang nut pa. Yan, ibaon nyo to, tapos saka ibabalik sa may board, tsaka iigpitan. Kaya naman, kaya yan oh. Okay, naibalik ko na yung front panel na yan, tapos naglagay ulit dyan na, yung speaker naman natin nagalaw yan eh, at yung input. Ngayon, ito yung control nya, tinis ko na to, kahit 100 na lang, tinis ko na itong control, sira talaga, confirm. Hindi ko na tinatamad na ako mag-tester ng ipapakita sa inyo eh, basta sira siya, isa buo, isa sira. Okay, pinalitan natin ng sabay para hindi mag-iba kasi may walang groove kasi ito. Ngayon, okay, makakapiret tayo. Hindi yung kindat-kindat niya wala no. Okay,
Ito kasi low kasi ito, hindi gaano marinig. Okay. Okay, hanggang dito na lang. Naway nakapagbigay ideya ulit tayo sa ganitong klaseng trouble. Kahit mabilisan lang, di ba? Kahit sa ganitong paraan, kahit paano may idea kayo. Basta tandaan nyo, kapag kumikindat-kindat yan, may kindat-kindat yung signal dito, tapos kinalaw nyo na yung mga switch, okay na hindi pa rin gumagana, palitan nyo yung control. Or try nyo i-rekta muna. Try nyo muna rekta muna yung socket, tapos saka nyo malaman yan kung may audio na malakas, ibig sabihin nasa control ang problema. Okay, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe yan, paki-subscribe ng YouTube channel natin. Pinutin mo yung bell button sa gilid, tapos select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay, God bless and then peace atin lahat.